Dahil sa matinding init dulot ng El Nino, nabawasan ang produksyon ng bigas sa bansa. Libu-libong paaralan na walang face-to-face classes at matinding init din ng isa sa nakikitang rason kaya ilang empleyado ng LGU sa Camarines Sur ang namatay. Saksi si Bernadette Reyes. Hindi biro ang magtrabahong bilad sa araw. Ang matinding init kasi walang pinipili. Sa Pili, Camarines Sur, 4 na tauhan ng LGU ang namatay kamakailan habang nasa trabaho. Mga job order employees sila, 40 to 50 years old, naka-assign sa Engineering, Public Safety Office at Market Guard. Isa sa kanila ang asawa ni Heidi. Kwento niya, nang pumasok sa trabaho ang mister noong isang linggo, napansin daw ng mga katrabaho na namumutla siya. Sinabihan naman siyang magpa-ospital pero tumanggi raw at nagpumilit umuwi. Pag iglip niyang kaunti, may maya, para siyang umubo. Binuhat ko na sir siya. Dinala namin siya. Pagdating po namin noon, inano po ng doktor na wala na po. Tingin ng Rural Health Unit ng Pili, maaaring may ibang karamdaman ng 4 na empleyado. Pero hindi sinasantabi na factor din ng init ng panahon kaya sila namatay. Actually, pinapakuha ko ang death certificate kaniyo. So, to check kung ano ang other details kasi ng kamugtakan na posibilidad na contribute para sila magadan. Ang mungkahi ng LGU para sa mga tauhan nilang babad sa initan, i-adjust ang kanilang oras sa trabaho. Halimbawa yung traffic, kung minsan kung minsan baga mainit pa talagang matraffic na, dapat din nandyan sila. Okay, so, kaya lang sabi ko, dapat mag-adjust kami. Halimbawa, 1 hour ka lang dyan, papalitan ka na uli. Ngayong araw, 48 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index o damang init na naitala sa Dagupan, Pangasinan at Apari, Cagayan. 46 degrees Celsius sa Rojas, Capiz at 45 degrees Celsius sa Lawag, Ilocos Norte. Dahil sa matinding init kanina, sinabi ng Department of Education na lagpas 7,000 paaralan sa buong bansa ang nagsuspindi ng face-to-face classes at nagpatupad ng alternative delivery modes o iba pang paraan ng pagtuturo. Ang alokasyong tubig naman mula sa Angat Dam para sa Metro Manila at mga kalapit probinsya ngayong Mayo nananatili sa 50 cubic meters o mahigit 4 billion liters kada araw. Ayon sa National Water Resources Board, pinagbigyan nila ang hiling na ito ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System para maiwasan ang water service interruption. Pero nagpahina pa rin ang MWSS ng daloy sa gripo para tipid sa tubig. Ngayong araw bumaba pa sa 187.13 meters ang water level sa Angat. Namemerwisyo pa rin sa agrikultura ang matinding init na epekto ng El Nino. Halos 6 na bilyong piso na ang pinsala ayon sa Agriculture Department. Pinakanapuruhan ng bigas ayon sa DA sa unang 3 buwan ng 2024, nalagasan ng 100,000 metric tons ang palay na inani sa bansa. Ang magiging epekto niya ngayon ay yung preparation for wet season. So land prep kung kulang ang tubig, so magkakaroon ng konting delay sa planting for the next season. At nangangamba ang Federation of Free Farmers Cooperatives na ngayong second quarter o Abril hanggang Hunyo, mas matindi pa ang pinsala ng El Nino. Yung tinamaan ng drought during the production season in the first quarter, aanihin siya ng second quarter, particularly April and May. Yun ang magkakaroon ng water stress. No? Kukulangin siya ng tubig and yung output niyan mas mababa. At yung iba talagang natuyuan, yung iba nasira na. Para mapunan ang kakulangan sa bigas, aasa na naman daw ang bansa sa pag-aangkat. Ayon sa Department of Agriculture, mahigit 1 million metric tons na imported na bigas na ang pumapasok sa bansa ngayong taon. Pasok naman daw ito sa kanilang target na 300,000 hanggang 350,000 metric tons na imported na bigas kada buwan. Nagmura man ang bigas sa world market, hindi raw nangangahulugang bababa ang bentahan sa mga pamilihan. Magkakaroon ng price impact kung yung papasok na imported ay masyado ring mahal at yung local production mo kulang. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.